Sa bayan ng El Rosario, malapit sa ilog Magdalena, kakaiba ang gabi, parang laging may tanong ang hangin, parang laging may matang nakatanaw mula sa kagubatan. Sa mga kubo ng mga mangingisda at magsasaka, pinapaalala ng mga matatanda ang dati pang alamat. Kapag humuni ang mga ibon sa gabi, huwag kang lalabas, huwag kang magpapadala sa bulong ng dilim. Dahil minsan, hindi hayop ang gumagala sa paligid, kundi ang aswang na tinatawag nilang La Sombra. Si Tomas panganay na anak ng magsasakang si Mang Fabio. Lumaki siyang nakikinig sa kwento ng kanyang lola Carmela tungkol sa mga batang kinukuha sa dilim na binabalikan na lang kinabukasan, duguan at walang buhay. Pero sa isip ni Tomas, kwento lamang ito para takutin ang mga pasaway. Hanggang isang tag-ulan ng Hulyo, mismong buhay niya ang nahaluan ng takot. Nagpasya isang gabi si Tomas na bantayan ang tinakda nilang baboy dahil ilang beses na raw itong tinangkang dukutin ng mabangis na nilalang. Habang hawak niya ang itak sa tabi ng kulungan, narinig niya ang tila mapurol na bagsak ng isang bagay sa likod ng bakod. Unay akala niya baka unggoy lang. Pero nang subukan niyang tunghayan, nakita niyang gumalaw ang anino. Maitim, mahaba at parang dumulusat parang usok. Nasa lilim ng punong kayoba, kitang-kita niya ang nilalang ay hindi hayop. Ang katawan nagsusulputang mahahabang braso at binti, lumalaki at lumiit sa bawat iglap. At ang mukha, walang tiyak na anyo. Dumilat ito ng pulang-pula, naglalaway, at dahan-dahang nagsalita ng parang tutubi. Gutom ako, lupa mo, kapalit ng laman mo. Sinuntok ni Tomas ang pinto ng kulungan, pinagsabuyan niya ng asin at bawang ang paligid, pero humalakhak lang ang nilalang. Tinamaan ito ng liwanag ng buwan at nagbago ng anyo. Naging bata, naging matandang lalaki, naging isang matandang babae. Saka biglang naglaho, parang hampas ng hangin. Tila katahimikan, ngunit naiwan sa lupa ang pulang bakas na paa at ilang hibla ng maitim na buhok. Kinabukasan, nagkalagnat ang baboy at ang kapatid niyang babae ay biglang sumuka ng itim na likido. Sinugod siya sa gumamela at luya, ngunit gabin-gabi, sumirit ang sigaw ng anak nilang Mang Fabio. May aninong sumisilip sa bubungan, dumaraplis ng maitim at malagkit na likido sa yero. Dinig nilang lahat ang malatik-tik na tunog, ang mga mahihinang tik-tik-tik mula sa gitna ng kadiliman. Pinayuhan si Tomas ng albularyong si Matias. Nasa dugo mo ang tanikala, Tomas. Hindi ka makakatakas hanggat di mo hinaharap ang lihim ng kagubatan. Ang aswang ay hindi basta halimaw. Isa siyang alagad ng sumpa. Sila Sombra sa ating lahi nilalang ng uhaw at galit, sumpa ng mga ninuno bilang ganti sa lumang kasalanan. Nagtipo ng mga kapitbahay kinabukasan, nagsabit ng mga dahon ng guwaba at nagtulos ng insenso sa paligid, pero mas lumakas lamang ang hangin at parang sumisipol ang sanga ng puno ng mangga. Gabi-gabi, habang nakadikit ang mga bata sa kanilang mga magulang, nagsimula ang mga misteryo. May batang natagpuan sa ilog, nangingitim ang labi, may kagat sa hita. May matandang biglang nagkasakit at nawala na lang sa loob ng bahay. Ang sumunod na umaga, natagpuan ang pinto ng bahay na bukas at ang sapatos niya ay punong-puno ng itim na balahibo. Ang mga manok at baka sinipsip ng dugo, iniwan na lang ang balat at buto. Nagpasya si Tomas at si Polina, isang batang kaibigan galing sa kabilang baryo na sanay sa gubat, na pasukin ng magdaang ang pailalim at masukal na gubat ng Magdalena.
Bitbit ang lampara, asin, sibuyas at talisman. Nilakbay nila ang daan na halos puno ng usok at balot ng mapuputing gabi. Sa gitna ng gubat, may nakita silang altar na bato, liblib at basa ng dugo at wax. Sa tuktok, may inukit na marka ng La Sombra at may mga buto at hibla ng buhok na tinapon parang alay. May babae sa harap ng altar. Mahaba ang buhok at hindi mo makikita ang muka. May boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bakit kayo nandito, Tomas? Hindi nyo ba alam na dito ang lupa ay saksi ng dugo ng luma at bago? Ang bawat nilalang dito ay alipin ng uhaw at galit, at lahat ng ginto ay babalik sa anino. Lumapit ang mga anino sa paligid, tumataas, lumiliit, umaaligid at umiikot. Sinubukan ni Tomas na magdasal, sinabuyan ng asin ng paligid, sumigaw si Polina, pero nagpatuloy ang hangin at bumagsak ang mga sanga. Napansin ni Tomas na bumubulong sa hangin ang pangalan niya, parang nilalagnatan ang buong katawan. Sa kahuli-hulihang saglit, may matandang babaeng albularyo, sumulpot mula sa likod ng mga puno, sumigaw ng dasal at tinabo ang mga anino. Sumabog ang liwanag ng kidlat, ang mga nilalang sumisigaw na sumalampak sa lupa, sabay naglaho na parang alikabok. Pag-uwi ni Tomas, puro sugat, gasgas at dugo ang kanyang katawan. Waring tinanggalan siya ng kalahati ng lakas niya sa buhay. Sinumpa niyang babalik pa, mulit mula noon, gabing-gabi, dumadaan sa bakod ng kanilang bahay ang hangin na may dalang bulong. Hindi pa tapos ang gabi, ang anino e babalik para hanaping ang kaluluwang kulang, ang lahing mahina at puso ng bawat may kakambal na takot. Sa Magdalena, hanggang sa ngayon, walang naglalakas loob pumasok mag-isa sa gabi. Tuwing Humat at Biyernes, may usok na bumabalot, may sanggol na biglang nilalagnat at ang tik-tik na tunog ay palaging paalala. Andito pa rin ang aswang, ngunit hindi mo alam, baka kapitbahay mo na pala siya.